Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, naranasan ko ang maghikahos. Naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan. Ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin. At buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama, magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maganda ang naging relationship ni Pablo sa mga Kristiyano sa Filipos. Noong unang pagdating niya, pinabilanggo siya ng mga taga roon. Pero nagkaroon ng Christian community doon na matatag. Kahit na hindi naman mayaman ang mga Kristiyano doon, naging matulungin sila. Tinutulungan nila si Pablo nung siya ay nagmimisyon sa Corinto. Nung papunta si Pablo sa Judea upang magdala ng tulong doon sa mga Kristiyano na nahihirapan dahil sa salot, nagpumilit ang mga taga-Filipos na kunin at dalhin ang kanilang contribution. Sinulat ni Pablo na nagagalak siya sa tulong na binibigay sa kanya, pero hindi naman siya humihingi kasi marunong siyang magtiis. Alam niya kung paano managana at kung paano maghikahos. Wala siyang reklamo kung nagutuman siya o nabusog. Nakakayanan niya ang lahat ng kalagayan sa buhay dahil sa lakas na kaloob sa kanya ni Kristo. Ang mahalaga ay nakapaglilingkod siya kay Kristo. Nakakasigurado si Pablo na hindi naman pababayaan ang mga taga-Filipos. Bibigyan din sila ng lahat ng pangangailangan nila kasi hindi nauubos ang kagandahan na kaloob ng Diyos. Sa maikling pagbasang ito, maaari tayong makakuha ng 2 aral sa buhay natin. Maging mapagbigay tayo, kahit na tayo mismo ay nahihirapan. Huwag natin baliwalain ang kakaunti na maibibigay natin, kasi hindi naman ito binabaliwala ng Diyos. Ang nakikita ng Diyos ay hindi ang halaga ng ating binibigay, kundi ang ating generosity. At hindi pababayaan ng Diyos ang taong generous. Pupunan niya ang lahat ng pangangailangan natin. Hindi ba sinabi din ni Jesus na sikapin nating gawin ang kalooban ng Diyos, ang kanyang kaharian, at ang lahat naman ng kailangan natin ay hindi niya pababayaan? Pangalawa, tayo naman na binibigyan, huwag tayong maghangad. Tanggapin lang natin ang mga nang may pasasalamat, ang ipinagkakalob sa atin. Let us not be demanding. Huwag tayong maging mapaghanap, masanay sa marami o sa kakaunti. Maging masaya tayo na tayo ay inabutan.
bibigyan din tayo ng lakas ng Diyos na maitatawid ang lahat. Salamat o Panginoon at nandiyan ka palagi. Hindi mo kami pinababayaan bilang isang mabuting Ama na ibibigay mo sa amin ang aming pangangailangan at labis pa. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.